Network Entertainment. Paano mo sasabihin na ang isang pelikula super pangit? Halimbawa, pinareview sa inyo yung pelikula ni na parang nag-fate healer siya. Mga ganon. Yung mga ganon. Ay, yun. Ganong kakrappy na movie. Paano nyo i-review yun? Kung hindi mo to nagustuhan, hindi ikaw yung target audience. Ang ganda nun Yun yung ang parang, ganda nun yun yung parang pinaka-safe nun no? Di ba, Pap? Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal where we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan na tayo sa pantry. This is the part 2 of the Red Door and Underpaid Podcast collaboration. I'm Stanley Chi. Kasama ko si Zar de los Reyes, CRSP. And of course, the host of the Red Door Podcast, Tito Jamesu and Tito Ian. Hello again. Yes, hello. Welcome back to the Underpaid Podcast. Yes. I've heard that you are movie review content creators. O, paano nyo nasimulan yan? Paano ba? Hindi, ikaw, kasi mas nauna kayo, di ba? Na, pero more into horror siya. Oo, tama. Kasi before, yung kagaya nga nung nabanggit namin dun sa may part 1, na nagsimula kami siguro sa content creation nung pandemic. Which is ito yung time na walang magawa yung mga tao. Yeah. Tapos nagsulputan na rin mga content creator. Yung pinakaunang niche ko talaga is related lang sa movies. Tapos parang sakto lang, alam mo yung sakto lang yung galaw. Tapos nung napunta na ako sa may horror movies, doon na parang nagkaroon ng growth na mabilis yung aking channel. Tapos eventually, nung habang tumagal na, doon na nag-umpisa na parang nai-invite na ako para sa mga premiere na mga horror movies. Dito sa Ilan nilalabas Pilipinas. na horror movies per year? Parang Madami. Talaga? So yung mga pati yung mga nasa Netflix for example. Depende kapag Netflix release talaga. Kasi minsan nagpapa-event sila eh. Talaga? Okay. Do you get paid pag nagre-review kayo ng movies? Nagkakatinginan sila. Pag kasi parang feeling ko may relasyon talaga kayo eh. Hindi kasi, inaalala kasi namin yung mga nagbabayad. Baka nanonood sila kung sakaling. Do they give, honorariums? Honorariums, yes. Meron din syempre yung mga events na wala talaga. Okay. When you review a movie, magkano yung pinakamalaking honorarium na na-receive ninyo? 500,000? Ay, hindi. Hindi umabot ng ganun. 100? Hindi. Sa akin to Pinakamalaki for a review na nakuha ko. Maliit lang siya compared sa iba. Parang nasa 35, ganun. 35K. Is this a foreign movie or a local? Foreign. Foreign to. Nag-uumpisa pa lang ako noon. Kaya, parang feeling ko mas malaki pa yung iba. I think kung maybe, this is from a marketing agency or from the studio outfit? May middleman pa yun. Okay. Marketing agency. May marketing agency. Yes. So, international movie ito. Letter N ba to? Letter N ang nag-produce? Hindi. Bigyan mo ako ng clue. D. Daga ba to? Daga? Oo. Okay. Sige. Nagets mo? Hindi. Ha? Letter D. Daga. No. Talaga? Sige. Meron ka nun sa phone mo. Hindi mo nahulaan? Paano mo alam na meron siya sa phone niya nun? Ng app. Hindi ko nga alam. Okay. Ay, Bakit ganun kalaki ang Mamaya. budget? Feeling ko malaki din kasi yung movie na yun. So feeling ko meron silang budget talaga for marketing. Kasi nung tiningnan ko yung list ng creators, ang dami namin. So parang nung nakita ko kung ganito yung rate nung lahat ng yan, ang laki talaga. 100 kayo, ganun. Hindi naman, mga nasa 20. So napili kayo dahil one of the top movie critics kayo. Nung time na yun, parang feeling ko hindi. Ang kinukuha nila is yung nagpo-post lagi and then may engagement. Parang feeling ko ganun eh. Kasi sobrang active ko nun. Okay, was the movie good? It was.
As in, superhero ba to? Hindi. Para siyang, basta ito, detective yung theme niya. Ito ba may tatlong malalaking artista nagsama-sama? Si Stanley nagtatanong eh. Baka Parang- mahulaan na yan. Oh. Basta, isang clue, may mga gondola. Ano yung gondola? Parang ba bangka. Ay, nagets ko na. Tapos somewhere in Europe to nangyari. Okay. So instead of paying for the local showbiz writers, they get yung mga content creators na uso na talaga yung ganun sa movie reviews. Was there a movie na it was so bad nung pinanood nyo tapos nagbigay ng honorarium pero hirap ka na sabihin panoorin nyo to? Hindi, actually, para maklarify lang naman, yung binibigyan nila na honorarium is to promote the movie. Oo nga. Pero hindi para i-review. So ano sinasabi nyo kung ipopromote yung movie kahit na pangit? Hindi, parang Parang, for showing example, showing na tong movie na, available na tong movie na to in cinemas. Parang, ayun, yun. Tapos, kung sino yung bida, ganyan. Pero yung review naka-separate. Kung gusto mong gawan. Okay. Meron ba kayong sinasabi na yung nag-euphemism sa'yo na ginagamit, imbis na sabihin mo pangit, this movie is catered to a certain audience. Yes, May mga madalas ganun kayo. yan. Ginagamit namin madalas yan yung parang yung sandwich method. Yung parang maganda. Tapos yung comments namin na hindi maganda. Tapos yung maganda. Kaya nga gamit na gamit yung phrase na needs improvement. 'Di ba? Yun ang mga madalas na sinasabi. Para imbis na sabihin pangit, kunwari medyo off yung CGI effects. Imbis na sabihin na crappy CGI effects or hindi good. Siguro sabihin na lang natin needs improvement pa yung CGI effects. Pero overall, okay na siya. Biglang gaganunin, biglang babawiin. Meron bang nagalit na producer sa inyo? So far, wala pa sa akin. Wala Artista? pa naman. Wala. Yung mga kakilala nyo? Meron. Nako. Ano sinabi? Sa mga kakilala namin. Sa mga kakilala? Nadami. Ano sinabi? Parang grabe din kasi. Alam ko kilala niya to, pero grabe din kasi mag-review. Notorious siya sa mga negative 3, negative 100. Bakit niya ginagawa ng ganun? Dahil sobrang pangit ba? Ganun? Personally, tingin ko naman kasi may kanya-kanya tayong taste sa panonood ng movie. Ay, hindi. Wag mo naman wag mo ko gamitan ng mga ganyan. Hindi. Ito para sa akin. Ito tingin ko talaga na minsan na parang yung mga tingin ng tao na bakit ganyan yung review mo ay pinanood ko maganda. Parang feeling ko hindi mo pwedeng i-take sa kanya yung privilege na gumawa ng review based sa kung paano niya napanood. Kung nagustuhan niya talaga. Kung sa mataas ang standards na nagre-review, di ba? Ayun. Kanya-kanya tayo ng opinion. Ako feeling ko dyan sa kanya, rage bait na lang yan. Kasi doon siya nagkakaroon ng engagement eh. Di ba? Pwede. Posible, syempre. Doon siya nagkakaroon ng engagement eh. Kung gagawin niya, kung sasang-ayon siya kung ano yung point of view ng mga tao, ng masa, wala lang. Para lang din siya yung katulad ng ibang page. Okay. 'Di ba? Na nagre-review na pag sinabi maganda para sa tao, maganda yun lang. Pero tingnan mo kung anong ginagawa niya. Parang mapapansin mo na yung magandang movie, sasabihan niya ng pangit. Pag pangit na movie, sasabihin niya maganda. Anong nangyayari? Andun lahat ng engagement ng tao. So may pattern siya. Yun ang palagi Feeling niya ko. ginagawa. Feeling Okay. Gusto nyo ba malaman kung sino yun? Ako gusto ko malaman. Gusto ko na ng picture. Hanapin nyo yung mga nagbibigay ng mga ganyang negative na yan. Di ba? Ganun ba ginagawa niya? As in negative 1 million, ganyan. Hindi naman. Mga infinity, ganyan. Negative infinity. Negative infinity. May ganun. Pag Okay. Kaya nga, Google ko. binabasa ko yung reviews niya. Actually, maganda yung Kasi pagkasulat. natutuwa ako pag sinusulat niya ng ganon. Natatawa ako. Hindi talaga. Ano yung pinaka-memorable? Ito na, malapit na. Malapit na malaman kung sino. Alam mo, meron siyang nireview na pelikula. Local movie. Talaga namang hindi maganda yung local movie na yun eh. Ano sabi niya? Talagang yung CGI niya parang school project daw ng high school students. Hindi ko pinanood pero natatawa ako dun sa niya.
Sometimes I go to his page, I just read. Kasi magaling din siya magsulat Actually. Magaling siya magsulat. Funny siya. Oo, magsulat. nakakatawa, ganyan. So, yun. Ayun. Hello na kayo doon sa Shout out. nag-uusap. Sana mag-guest ka namin dito. Sana mag-guest ka namin dito, yung nagre-review na yun. Kasi nga, I-mention ko sa kanya. oo, ako, natutuwa ako sa kanya. May mga galit sa kanya. Mag-guest ka dito, tapos paki-review yung movie ni Stanley. Oh. Hindi, nireview niya. Meron na. Ni-review? Senior ko nga eh. Ano, Senior maganda ko. daw ba? Tingin ko parang sakto lang sa Hindi, kanya. anong eh. grade niya? Mataas, no? Hindi. Kaya pala 2 over 5. Ha? 2 over 5. Actually, 2 over 5, respectable pa yun. Oo, 2 over 5. Sa kanya. Akala ko, oo nga. Kasi, Ako, senior ko pa nga eh. oo. Okay lang, wala sa akin yun. 2 over 5. Hindi, may mga artista naman kasi na pag, kanyari, ni-review nyo, hindi maganda yung pelikula, they would reply na, oh, pasensya na, ito yung namin, di ba? They would reply eh. Pero may iba na may personal. Kasi, I think ingrained na sa kultura natin na may personal talaga. Pag sinabi mong pangit yung ginawa, tapos magre-reply yung director o yung producer, ang dami namin naghirap dyan para sa ganyang pelikula. Di ba? Oo, totoo. May mga ganun eh. Madaming ganun. Oo. Sa inyo, wala bang... Wala naman. Wala kasi safe kayo mag-ano. Oo, No, safe Safe kayo eh. Laging may sugar coat doon sa Oo. mga ano eh. Pero hindi dahil sa paid yun Hindi, paid man o hindi. Kasi baka mamaya, sabi mo, oh, super pangit, ganyan. Eh, hindi na kayo imbitahan ng producer. Yan din. Yung parang, Diba? yun yung dilemma minsan. Na parang, siguro parang natutunan lang namin na sabihin in a nice way. Yung, Yeah. Kumbaga parang, the cinematography needs work. Improvement. needs Hindi needs improvement. Improvement. Needs a few more tweaks. The CGI, I think, baka nagmadali na lang yung editor, ganyan, kasi may hinahabol na deadline. Or baka sabihin natin, baka yung budget, kinulang. Kinulang. Para sa CGI. Pagtatanggol. Yung artista, baka kinulang sa sa pag-rehearse, di ba? Pero minsan kasi yung iba, ay, hindi marunong umarte si ganito. Oo. Di ba? May nag-review ba ng acting mo doon sa movie mo? Hindi niya akong Ay, wala. papansin dun eh. Ha? Hindi niya akong May papansin cameo. dun. Oh, meron ng cameo dun sa Winner Men shop Are ni From Stanley QC, yun. Women Are From Alabang. Nag-workshop si Stanley for that. Loloko lang kayo niyan. Workshop. Workshop siya ilang buwan. Workshop ako. Mahirap ako niyan eh. Napaisip tuloy ako kung yung pinag-uusapan natin kanina, ano ba yung mga 5 movies niya? 5 out of 5. If you're a person who rates yung mga ganyang kababa, meron din naman ako nakitang 5 over 5. Yung Ano yung 5 over 5? Anong movies yun? Meron Becky and nagbigay Badet ba? ata, mataas ang ano niya. Ayan na. Becky Alam. and Badet. Becky and Badet ata, mataas Okay ang ba rating yun? niya. Yung movie na yun? Tapos ano nga ba yung binagsak niya? Sa kanya. Ano? Ano nga ba yung mga mababa? Yung mga foreign na movies. Like yung F1. Ilan sa kanya yan? Baba nun. Yung kay Tom Cruise na bagong Mission Impossible. Ang baba nun. Hindi, kasi you have to respect the person. Kasi Yeah, oo. there's a reason ba't di niya pinapakita yung mukha niya. Mm. Kasi pagka, malalibel siya, di ba? Aawayin siya, di ba? So, pero, matapang, tsaka nakakatuwa, refreshing na makabasa ng ganyang mga reviews. Entertainment na lang yung review niya. Oo, Pero yung, entertainment yan. yung saktong review, Oo. parang wag mo na lang i-follow. Hindi, Though ako... may mga sinasabi siyang may point naman. May point Oo. siya. Hindi, Okay. nakakatuwa pag binasa mo yung pagsulat niya. Kayo kasi, you write na para kay may boss. Nasabi, oy, bawal yan, bawal to. Paano mo sasabihin na ang isang pelikula super pangit? Halimbawa, pinareview sa inyo yung pelikula ni na parang nag-pay-tailor siya. Mga ganun. Yung mga ganon. Ay, yun. Ganong kakrappy na movie. Paano Kung nyo ano, i-review yun? Kung hindi mo to nagustuhan, hindi ikaw yung target audience. Ang ganda nun Yun yung Ang parang ganda nun yun yung parang pinaka-safe nun no? Di ba, Paps? Gusto ko yun Kung hindi mo to nagustuhan, hindi to ikaw para yung sa'yo. target, hindi ikaw yung target Okay. audience. Oo. Ganun. What were the crappiest movies that you reviewed? Ibiblip Pwede ba namin. i-share? Ibiblip namin to. Oh, guys, editors, paki-blip yung sasabihin Ako nila. actually meron, kahit hindi i-blip. Oh. Ano ito, recently, nagkaroon ng sinisindak. May isang entry doon na hindi ko talaga nagustuhan. Yung
Title pa lang No, eh. actually, I'm Title- going to Oh say, my God, sa parang title pa ano, lang. Sino ang bida rito? Foreign siya eh. Foreign siya. Kaya So, pwede ko okay sabihin. lang. Mukhang Ano yung... Ay, lakas ng loob mo, foreign kasi. mukhang no? local lang, ano. Hindi marunong mag-Tagalog eh, no? Pero yun nga. Ano yung storyline niya? Storyline, parang para siyang Rosemary's Baby na parang nabuntis yung babae tapos yung baby pala sa loob niya is demon, parang ganun. Pero sobrang campy niya na parang ako inaasahan ko, pumunta ako ng Sinisindak para manood ng horror, para matakot. Pero yung comedy kasi. So parang So kung hindi mo nagustuhan, hindi ikaw yung market. oo, ganun. Hindi ako yung market niya. Hindi Okay. yung market. Sa mga local movies na napanood nyo, Local. Meron ako. ano? Medyo weird to kasi sikat yung mga artista dito eh. Yung movie ni tsaka ni Ay, akala ko yung ano. yung recently yung- na to, para silang couple pero 'di ba may age difference sila. Mm. Hindi ko alam kasi nung habang pinapanood ko 'yon, iniisip ko bakit ganun? May mali ba sa mood ko ngayon na parang may mali sa pinapanood ko? Parang yung editing mali, yung continuity mali. Parang nagbabike siya galing Manila, tapos yung next scene nasa Baguio siya nagbabike. So parang nagbike siya galing Manila pa Baguio. Parang yung mga ganong details. Tapos yung story kung paano siya parang ninarrate sa film, hindi ganun ka pulido yung pagkakagawa. Yan. Acting, walang problema. Walang problema. Yun. Pero yun lang. Sa Pagkaka-edit. kwento. Pagkaka-edit din. Parang, Ikaw, sir. Ako naman, hindi naman talaga pangit yung movie, pero parang kasi, may mga sa dami kasi ng mga horror movies na napapanood ko na, parang pag may nakita kong isang horror movie na local, alam ko kagad pag may ginaya. Pag may ginaya sa ibang bansa. Okay. Merong isang movie, nito lang nakaraan, hindi ko na lang sasabihin ko anong full title. Ibiblip. Ibiblip. Sige. Sige, yung title niya na Sinong bida rito? si tapos okay naman, ang ganda, okay yung story, okay yung cinematography kasi given na si yung director nito. Pero parang ando na tayo sa pagiging creative, nakakagawa na tayo ng story na maganda, nakakapag na tayo, kumbaga advanced na di ba? Pero bakit naman yung entity doon is ginaya lang sa isang foreign na movie? Ano yung ginayang foreign movie? Barbarian. Na parang, hindi ko alam kung iniisip ba ng mga producer tsaka ng director na, di okay lang yan, hindi naman to napanood ng mga Pinoy. actually. Di ba? Na parang, di okay lang yan, gayahin natin yung itsura. Hindi naman nila alam yan kung saan yan galing Pero nung lumabas, kita mo, ay, sa to? alam na agad na parang, ay, ba't nila ginaya? Andun na Tapos, marami pang ganyang klaseng movies. Meron pang isa na, okay na lahat sana. Pagdating naman sa CGI, biglang sumablay. Ano yun? Oo nga. Talaga? Oo na, ang ganda na Ang ganda na sana. Ang ganda na nung premise na parang, siya slasher siya, na hindi ko, slasher paranormal. Basta halo-halo Halo-halo yung parang, subgenre. Tapos biglang kumbaga nagastusan nyo na yung cinematography, nagastusan nyo na lahat ng props, costume. Doon sa CGI, nagtipid pa. Parang mas maganda pa yung practical effects ng mga shake, rattle, and roll na nauna Actually, Sobrang, ayun, naalala ko yung part na yan. Ginawan ko yan ng review. Sinabi ko, crappy CGI. Ang sabi sa'yo ng producer. Pag-submit ko ng draft, dahil paid yun, binalik sa akin. Ang sabi sa'yo. I-revise daw. Ayun, doon niya na binigay yung sa akin, needs improvement na lang daw yung gamitin ko. Sino ang nagbigay yung marketing agency? Oo, yung marketing. Needs improvement. Yun. Wag daw needs sabihin improvement Parang crappy. grade talaga. sa high school no? Needs improvement. Very good. Satisfactory. Di ba? Yun. Nakakatuwa naman, no? Pero, sa mga nire-review ninyo, puro horror lang. Ako hindi. Ikaw kahit ano. What is a comedy movie na nung nireview mo, sobrang pangit, di ka natawa? Comedy? Local ha? Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor.
I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. Kasi pag comedy, hindi ko tinataas yung bar ko. Parang hindi ko na tinitingnan yung yung parang cinematography. Ang pinaka-goal ko lang kapag nanonood ng comedy is yung entertainment value. Kung matatawa ba ako, kung masaya ba siya, kung pagtapos pa ng film, yung feeling ko is magaan yung feeling ko na parang ganun lang. So parang, so far, wala akong maalala na na movie na comedy na napangitan ako. Parang, ngayon nga pag iniisip ko, ang naisip ko lang is yung last na napanood ko na local na comedy na nagandahan ako, natuwa ako. Yung 10 Utos. Okay. Ayun. Parang wala akong maisip na napangitan ako na local comedy. Sige, ito na lang. Ibiblip din namin yung sasagutin nyo. Kaninong artista kayo locally na hindi nagagalingan? Sa mga ni-review ninyo. Meron ba ako naisip? Ikaw, meron ka ba naisip? Meron. Kaya kay... Sino? Yeah. Angie, okay. diba? Okay, alam ko na kung sino yun. Kasi, yun yung... Di ba meron siyang scene sa isang TV show? Correct. Sumikat. Tapos ang dami-dami nilang sinasabi about it. Yung naduduling siya nung umiiyak. Oo. Yung parang... Magaling naman siya, di ba, sa ibang bagay. I mean, okay naman siya sa ibang bagay, di ba? Pero yung pag-arte, hindi yata marunong talaga. Oo eh. Kasi kumakanta-kanta yun, di ba? Okay. Yes. Sino pa? Ikaw? Sino pa ba? Ba't parang wala akong maano? Pero agree ako dun sa sinabi. Hindi ko kilala yun. Parang yun ang dinaisip ko. Feeling ko nakita mo na yun eh. Parang yun din sa akin eh. Kasi parang, nung pinanood namin siya, yun din yung reaction ng mga tao na parang, ba't ganun? Kaya pala wala na masyadong projects. Kaninong ngayon. kayo? Actually, yun ngayon nakapagtaka eh. Meron pa? Tuloy-tuloy. Ang dami niyang projects. Kaninong comedian kayo hindi natatawa? Sa local? Local? Pwedeng vlogger. Sige, pwede. Okay. Hindi talaga ako natatawa kay... Actually, wala pa ako napapanood na episode niya. Ay, hindi. Meron pala isa. Tapos, hindi talaga ako natatawa. Ewan ko. Hindi ikaw yung market. Oo, hindi ako target. Hindi ikaw yung market niyan. Kaya siguro di ako yung mayaman. Sir, kayo? Ang hirap kasi parang kapag nanonood ako ng kahit comedy show parang siniset ko kasi yung utak ko na i-enjoyin ko to kahit Pero, siguro sa'yo, yung sa mga nagko-comedy content, siguro yung magkakapatid. Oo. Parang, iba lang kasi yung humor nila. Parang hindi ako natatawa. Paano yung humor nila? Parang may pagka, parang medyo may pagka slapstick na may pagka pranks, mga pranks. Okay. Sige. Kayo mag-alala, editors, pakiblip po ito. At tayo lang ang nakakaalam. Tayo lang talaga. Tayong 4 lang, tsaka yung editor. Sige, dahil Red Door and Underpaid collaboration to, kailangan natin magbasa ng horror story. Yan, oo. Galing sa mga listeners ng Red Door. Okay. At ito, ang title ng kwentong ito ay Sleeping Quarter. Di ba dapat sleeping quarters to? Quarters, Sleeping quarters. Quarter siguro 4 lang yung Pang basketball yun di ba? Tapos 12 minutes lang. Sige. Ito po ang kwentong Sleeping Quarters. Hi, this is Ace, not my real name. I used to work in a BPO company before, and I just wanted to share my creepy experience.
My schedule is graveyard shift starting 2 a.m. to 11 a.m. I used to go early sa office around 9 or 10 p.m. para dun na lang matulog sa sleeping quarters since there's no means of transportation na from where I am residing, going to my office after 10 p.m. By the way, I am from Bacolod. After I arrive at the office, I leave my things sa locker room, then proceed na to our sleeping quarters. Maliit lang ang sleeping quarters, merong 8 beds and ang capacity niya is 16 persons. Since occupied na lahat ng nasa ilalim, natapat ako sa bakanting taas ng bed which is located sa pinaka-corner ng room and kaharap ko pa ang aircon. Pero dahil antok na ako at 2 a.m. pa ang shift ko, kahit malamig sa loob, natulog ako. Fast forward. Ganda na sound effects. Nagising ako dahil may nararamdaman akong may mabigat sa balikat ko na para bang mayroong nakapatong sa akin. Parang shutter. Balikat na. Una, hindi ko pa magalaw ang buong katawan ko sa kadahilan ng may mabigat na bagay na nakapatong dito. Sa sobrang antok ko, napaisip ako na baka pinagtitripan ako ng mga ka-teammate ko na gustong tumabi matulog sa akin. Ngunit pagdilat ko ng mga mata ko, wala akong nakitang kahit na sino. Pagdating ko sa baba, bakante na ang higaan at kaunti na lang ang mga tao sa loob ng sleeping quarters. Pinilit kong bumangon ngunit hindi ako makabangon. Para bang may pumipigil sa mga paa ko. Dun, dun, dun. Doon na ako kinabahan na parang may kakaibang nangyari sa akin. Pinikit ko ang aking mga mata at nagsimulang magdasal sa aking isip. Maya-maya, naigalaw ko na ang aking buong katawan at napagdesisyonan ko ng bumaba at lumabas na ng sleeping quarters. Paglabas ko, pinuntahan ko ang aking mga ka-teammate sa pantry at kunento sa kanila ang nangyari sa loob ng sleeping quarters. Doon ko nalaman na hindi lang pala ako ang nakakaranas ng ganong pangyayari, ngunit kundi sila rin. Ang isa kong ka-teammate na ayaw nang matulog sa sleeping quarters dahil meron daw siyang nakitang batang lalaki na tumatakbo sa loob. Ang isa naman ay naka-experience na kinurot habang natutulog at alam niyang mag-isa lang siya sa loob noong mga panahon na yon. At ang iba pa ay nakaranas ng sleep paralysis kaya naman hindi na sila bumabalik o kusang natutulog sa loob ng sleeping quarters. Sa experience kong yon, simula noon, hindi na ako natutulog sa sleeping quarters. Although, never akong naniwala sa mga ganyan before, but after I experienced those things, I started to think na totoo kayang may mga ghosts sa BPO company. Yun lang. Thank you for your time reading. And PS, ang office pala namin before ay isang funeral home. Punerarya. Punerarya. Yun. Saan bang office yan? So bakit ganun? Sa may St. Peter. Okay. Medyo hindi ko malaman kung babae o lalaki si Ace. Kasi he or she is medyo maarte mag-talk. Pataglish-taglish. Oo nga. No. So kaya siguro dinaganan ng multo ito, naiinis siya kay Ace dahil maarte. So, pwedeng ang first clue niya, nasa BGC yung office nila. Sinabi ba? Sa Hindi, BGC? kasi ganun magsalita eh. Oo nga, no? BGC. Or Pero baka- may o, funeral sige. parlor ba Ganito na lang. dati sa BGC? Baka si Ace, pangalan ng lalaki pero pusong babae. Pwede. Pwede. Oh, Yeah. Kasi, may hirapan na siyang mag-talk.
ng Tagalog. And he or she is from Bacolod. Nice, Bacolod nga pala. O, di ba? Bacolod. Taglish. Yun. Zar, most ikaw, anong reaction mo dun sa sulat na yan? Ang weird lang kasi bakit sa lahat yata ng BPO sleeping quarters, parang may multo. Parang inisip ko kasi saan pa ba pwede? Diba? CR? Pwede. CR. Pwede naman sa pantry, nagnanakaw ng pagkain, gano'n. Ibang multo. Bakit naman sa multo ano? yun eh. Palagi na lang sa Bakit naman sa sleeping sleeping quarters. quarters? Gano'n, no? No? Marami kasing nabubuo ron na hindi natutuloy kaya may nakikita Pwede. batang tumatakbo, Pwede. ganyan, di ba? O. Yun yung reason niya. O. Saka palagi may bata. Oo. Oh, Junjun. Oo. May similar na story yan na narinig ko dun sa may dati kong office. Mm. Ganyan din na parang sinasabi nila na may namatay daw sa may sleeping quarters. Ah. Tapos di tinandaan ko yung story na yun na parang gusto ko malaman kung anong kama kasi hindi ko hihigaan yun kung saan man siya namatay Na parang sabi daw nag-lunch break daw tapos napansin ng TL na hindi pa bumabalik. Mga isang oras na siguro. Tapos ayun, nung chinek sa sleeping quarters, nandun, wala nang malay. Oo. Nung nag-start na ako mag-content, na-share ko siya na kwento sa live. Pag nagla-live ako, kinukwento ko siya. Nakakatawa. Ang daming mga nanonood, no? Na nag-claim na Dito sa office yan. daw nila yun. So, urban legend. Ibig sabihin, dun, Okay. parang doon namin napagtanto na hindi siya totoong nangyari. Urban legend lang siya na kumakalat sa mga BPO sites. Kasi hindi malaman kung saan talaga nangyari. Ang dami nagsabi na, oy, sa amin yun. Ay, kasi sa amin pag yun." sinabi lang sa kanila nangyari yun, dinimanda sila ng HR or ng boss. Ba't may kinakalat na may multo dito sa opisina natin? Hindi, actually, inaamin nga nila Oo. Na, hindi, sa amin yan. Sa amin nangyari. Oo. Parang psychological na siguro sa ibang tao na parang pag meron kang sleeping quarters, malamang may namatay doon or may multo doon. Or may nangyari doon. Baka may nangyari doon. Uy, meron akong alam, may nangyari doon Oo. Oh, sa male sleeping quarters. Nagkaroon ng bata. Hindi. Hindi magkakabata. Hindi magkakabata Basta. kasi pareha ata. Oo. Kasi yun yung yun yung inupuan ng patalikod. Yun. Sa male sleeping quarters, doon sa part 1, kung nakikinig kayo. Oo. Kung hindi nyo pakinggan nyo. Unang episode. Pero yun nga, marami nga sa sleeping quarters. So, dapat, ikaw, Stanley, try ka pumunta sa BPO, matulog ka sa sleeping quarters. Palalabasin ako. Hoy, di ka empleyado rito. Ba't ka nandito sa loob ng sleeping quarters namin? Wala kang ID. Paano ka nakapasok? Diba? Pero, guys, nakakatuwa itong guesting ninyo. At sana, maulit. Sure. Salamat, Tito James Wu and Thank Tito you. Ian. Thank you so much din. Diba? Stanley and Napasaya Zar. nyo yung mga listeners na mga immortal dito sa Underpaid Podcast. At more power sa inyong Red Door Thank you. Podcast, sa inyong pagiging close-up magicians, and pagiging movie critics. Diba? Please promote your social media accounts. Ayan. Sa akin, personal ko, Tito Ian Lee sa lahat ng platforms. Ayun, same din. Tito James Zhu sa lahat na rin. Sa lahat na yan. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. At syempre yung podcast namin, The Red Door Podcast PH, sa YouTube, Spotify, Instagram, and Facebook. Yan. Okay. Ang dami nga nilang followers Oo. Naghahatid. 100,000 something sa TikTok, madami no? Mas madami ka? Ilan sa'yo? Parang konti na lang 700 na. Talaga? Dahil sa horror content. Horror Yes, content. oo. Ano Tsaka matagal na masasabi yun. mo? Matagal naman na yun. Alam mo, sa totoo lang, di ako masyadong Ano yun? tatakot sa Mixed mga yun? eh. Yung movie at saka yung horror? Yung sa'yo? Horror talaga siya. Basta anything na related sa horror. Okay. Anything. Di ako masyadong natatakot sa mga ganyan kasi ako personally, matatakot ako pag sinabi, uy, delayed yung sweldo nyo. Buksa nakakatakot. Yun ang Yun ang pinaka-nakakatakot pinaka-nakakatakot talaga. talaga kahit sino. Delayed ang sweldo, delayed yung girlfriend mo. Yan, mas nakakatakot. As in, Mga delay na. di ako lalabas ng kwarto niyan. Delayed yung girlfriend mo tapos walang nangyayari sa inyo. Yun ang mas Yun ang mas nakakatakot. Ano pa yung mga nakakatakot May na tanong bagay? ako, may fans kayo?
yung kunwari, makikita kayo sa mall, may magpapapicture, ganun. Nangyayari. May mga ganun. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Pero meron kayong following, meron kayong community. Pag nakikita siya, sir, kanta ka naman. Bakit kung sino pa? Sample naman, sir. Ganun, no? Hindi ako yun. Tagal na namin di nakikita kayo sa TV na kumakanta. Sabihin ko, hindi ako yun. Ano lang, parehas lang ng nung top. Kilala mo yun, Zar? No. Oo. Pang tito na talaga. Tito reference na talaga yun. Hindi kung Cap ang sinasabi mo. Hindi, yung singer na yun. Si April Boy ba? Hindi. Parang pasama ng pasama. Okay na sana eh. Oo nga eh. Sabi mo kasi Cap sorry Hindi mo kilala yun. Hindi. Kailangan long hair ka. Wala kang cap. Pagka mas makikilala niya. Ano yan? Tingnan ko. Si Si Freddy Aguilar? Hindi. Lalong sumama eh. Si Lloyd Umali. Si Lloyd Umali. Kamukha ba niya? Tingnan mo yung picture ni Lloyd Umali. Pakita mo. Ito, itsura niya. Yan. Pero, Parang, okay. Kasi siya, nag-gets niya kagad eh. Grabe din yung, may urban legend din na kumalat dyan eh, di ba? Oo. kay Lloyd Umali. Ay, wag na. Ano yung urban legend Ano na kumalat? yun? Ayoko na pala. Bakit? Oo. Hindi di ba na yan? Parang nagkasakit sa ibang bansa. Ganun. Pero that's another Yun, hindi ko episode. alam. Oo, Hindi ko sige. alam yun. That's another Kaya episode. alam ko si Lloyd Umali, pero siguro hindi ko siya masyado nakikita, kaya hindi nagre-register din. Kung hindi mo siya kilala, hindi ikaw yung target market. Hindi ikaw yung market para sa kanya. Di ba? Yung mga Tama. kanta Lahat niya, na lang, no? para sa'yo. Alam mo yun ang takeaway natin dito eh. Kapag may mga ganyan, sabihin mo lang, hindi ikaw yung target mo. Hindi ikaw yung market para dyan. Okay, tama. so maraming salamat, Red Thank Door you. Podcast. Please subscribe to the Underpaid Podcast on all social media platforms. We have our own personal social media pages, Stanley Chi, si Higher Up Global, Suplado Motors, and of course, our journaling workshop this January 2026. Please listen to the Underpaid Podcast. Check out the announcements sa Facebook, sa Instagram, and Yes. sa TikTok. Medyo hindi lang active yung TikTok ng Underpaid, pero And very exciting we'll yung be posting. yung journaling workshop because okay yung loot bags, yung mga sponsors kami like Sir Chinkitan, he will be giving the piso planner for all the attendees. At saka nasa amin na yung piso planner. So for sure, meron talagang piso planner. We'll be giving away bags from Sky Travel or Tanker, Travelli luggages. Hindi sa lahat raffle lang. We have Guardian Alcohol or Wipeout. We'll be giving away gift packs sa mga lucky winners. I talked to Go Rocky. They'll be having a product na over the counter. Excited sila. Alam nila. I may be able to get some items from TT Racing. So abangan niya. Okay? At saka may Kailangan food. na. May mga food sponsors din yan. kami. So sana magkita-kita tayo. Dito gagawin yan sa The Pod Network. Wait for the date and for more details, basta dito lang sa Underpaid Podcast. So for the Red Door Podcast, Tito James Zhu and Tito Ian, Zar de los Reyes, I'm your host Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.